Tama po ba? Totoo po ba? Klaro po ba ang ating sinasabi? So ito naman, mga kababayan. Speaking of digong again. Ito tayo sa pangalawang topic. Speaking of Duterte again. Ma'am Arlene Fabular, may galab shoutout, and kay Elnora Abrigo, may galab shoutout po, and kay Ed Agdipa. And maraming salamat sa nagpalipad si Ma'am Elnora sa kanyang super chat, mag-aamang Duterte involved sa Chinese drug mafia. Naku, maraming salamat po ma'am sa yung super chat. And mayroon pang isa dito kanina nakita ko, or yun ba yun? So, Ma'am Japinay, here's TV, may galab shoutout po. And Ma'am Pau Pau Domingo, hello po dyan ma'am sa Hong Kong. And kay Michael Pangan, may galab shoutout po. And kay Lorna Matipo, watching from Paranaque. And kay Vicente Santos. Ayan. And kay Lito Almazan, mamatay kang hayop kang bobo ka. Ma'am Miriam Suzuki and Ma'am Arlene Roliano. And kay Ma'am Rosana Aragudo, may galab shoutout po. So, ito na mga kababayan. Ito yung isa na sinasabi ko sa inyo mga kababayan na grabe po. Sangkatutak. Kung tutuusin ito mga kababayan, itong ebidensya na inilabas ngayon laban kay Digong, kung tutuusin parang kung baga sa kopra ito, siguro mga 20 kasakong kopra. 20 kasakong kopra ang ebidensya. At sangkatutak na katambak-tambak na ebidensya na 8,565 pages of written evidence, 9 photos, and 16 hours of footage against former President Rodrigo Duterte during the confirmation of charge hearing at the ICC. Ito po ay mula sa Philippine Star or Philippine Star Global. So pindutin natin at ating panoorin at ating basahin. Ayan po mga kababayan, sa philippinesstar.com. 8,500 plus pages. Nako, sureball talaga to mga kababayan. Ako nagsabi sa inyo. Sureball na walang mangyaring gilit sa liig nito. Kakalawangin na talaga itong aking hinahandang panggilit. Mga mare, o mga sister, mga mother. Nako, kakalawangin na talaga ang aking gamit nito na kutsilyo. Kasi hindi ko na talaga ito magamit. Bakit ko pa magamit kung meron ka pa namang 8,565 plus na pages at 15 hours of footage used by evidence? Hindi na talaga ito mga sister. Pagbabalik ko yung CP ko, Ken, chat kita, hindi ko mailipat yung, sige po ma'am. Di ba? Ma'am Giseline Quintero, tama yan, Kent, ipakalat ang katotohanan sa bayan nating gising, mga kababayan, di ba? Oo, noon pa yan, Sir Ken, sa panahon ni Paildon, pagpasok ng magnetic lifter ni Napulong at Manscarpio, kaya nga, si Romel Corpus Di ba? Kaya nga itong si Jimmy Guban, na halos maiyak-iyak na lang kasi yung mga kasama niya, pinapatpatay. Oo, sangkot nga daw dito yung asawa ni Sarah at kapatid niya. Sabi ni Ali Kabok. Ken, kailan ang deadline mo ng liig mo? Putang ina mo, pauwiin mo muna si Digong. Alam mo, sa totoo lang, Ali Kabok, no? Kinakalawang na yung panggilit ko. At ito pa nga, sa ating topic ngayon, paano pa nga ba makauwi si Digong kung meron na ng 8,500 pages at 16 hours of footage na ebidensya na isinampal sa pagmumukha niya doon sa ICC? Sabi ko nga sa inyo, magigilit ako ng leeg kung makauwi si Digong. Kinakalawang na yung panggilit ko doon. Yung gunting ko nga, hindi na maano yung hawakan, natunaw na sa kalawang Binababad ko sa alcohol. Para hindi kalawangin Kinalawang, peke yata yung nabili ko So ito, pindutin natin yung link. Basahin natin. Di ba, Mamirian Suzuki? Ito ICC case. At least 8,500 pages and 15 hours of footage to be used as evidence of versus Duterte. Naku, isang katerbang ebidensya ito. Manila, Philippines. In a bid to move the case to trial, the prosecution will present at least 8,565 pages of written evidence against former President Rodrigo Duterte before the International Criminal Court or ICC.
Beyond the 1,000 of pages, ICC Prosecutor Karim Khan said the prosecution will also use visual and audio evidence, 9 photographs, and nearly 16 hours of footage across 30 files. Naku po, tragis na yan. 16 hours mong papanoorin sa sobrang dami ng ebidensya, yun siguro itong mga patay dito, patay doon, binaril dito, binaril doon, tinibak dito, tigbak doon, tumba dito, tumba doon, na ang sabi nga ni dating Justice Secretary, si tawag dito, si Sirano, Maria Lourdes Sirino ba yon? Na manufactured evidence. Bakit? Bakit niya nasabing manufactured evidence? Kasi daw, yung kamay ng barel, kanan ang gamit, yung barel na nanlaban, yung adik na pinatay na nanlaban, ang gamit kanan, pero kaliwete. Ang baril nasa kaliwa. Ngayon, yung baril na nakita, for example, may adik na patay. Oo, si Chief Justice Sirino. Yung adik na patay sa Parañaque, ang baril, imbis na kanan ang gamit ng adik, kaliwete na. Tapos yung baril na nakita doon sa namatay sa Parañaque, same na number at baril doon sa nakita sa Pasig, sa Laguna, sa Malabon, Caloocan, pare-parihong baril. Kaya sabi ni Maria Lourdes Sirino na Chief Justice, manufactured evidence. Ito, syempre, pag nagyaw-yaw tayo dito, hindi naman po pwedeng wala tayong evidence kasi mahirap na masabihang fake news. Hindi naman tayo DDS. Di ba? 5,000 plus live viewers. Maraming salamat po. Ayun, ito na ha, mga kababayan. Maria Lourdes, nako. Sirino to Duterte. Manufactured evidence nga daw. Ito, wait lang. International commissions. At yung nakita namin at nahalata namin sa Korte Suprema ay nangyayari noon na pare-pareho ang baril. Yung tao na kanan ng kamay na ilagay ang baril sa kaliwa. So parang ang ebidensya ay manufactured talaga. At alam mo, ang ICC hindi basta-basta yan gagalaw. Meron sila talagang nakitang kailangang isunod na procedure. So, ipaharap natin si Presidente Duterte at nakakatuwa na ang sinabi ng DOJ lately, kung hihingi ang Interpol ng tulong ay magko-cooperate sila. Tulungan po natin ang ating gobyerno at ang ICC na ituloy ang pag-imbestiga kay Presidente Duterte at marami ho siyang international. Narinig nyo naman, di ba? Bawat salita natin dito may ebidensya. Bawat sinasabi natin dito may ipapakita. Hindi tayo katulad ng ibang DDS vlogger dyan na kwento, walang kwenta, tapos puro kuda lang. Yeah? Balik tayo doon sa 8,500. Sabi dito, beyond the 1,000 of pages, ICC Prosecutor Karim Khan said the prosecution will also use visual and audio evidence, 9 photographs, and nearly 16 hours of footage across 30 files. Khan revealed this in his April 4 response to Free Trial Chamber judge regarding the conduct of the confirmation of charges hearing at redacted version he was made public on April 5. Ayan po, screenshot nyo na lang, basahin nyo. Baliktad po yung ating pinakita ko lang sa inyo, ebidensya po yan. From, ayan, ICC case, at least 8,500 pages and 15 hours of footage to be used as evidence versus Duterte. So grabe, sangkaterbang sandamakmak. Na ebidensya. Naku. Ito mga kababayan, Sir Tommy, Migalab shoutout po. Hindi tayo magbabalita dito na walang ipinapakitang pruweba at walang pinagkukuhaan ng source. Mahirap na masabihang fake news. Hindi naman ako si Banatbay. Diba? So ngayon, mga kababayan, kitang-kita nyo naman po. Grabe. Yun daw binaril sa Caloocan.
ang kamay, kanan ang gamit, naging kaliwete, tapos yung barel na nasa kaliwete, ganun din, parehong barel sa nakita sa napatay sa Laguna. At sa Paranaque, Andres Torres, totoo po talagang bayaran ako. Kasi syempre, si YouTube, may ads tayo, nakikita nyo naman, pagpasok dito sa ating live, di ba, may ads. So, ibig sabihin, bayad. Hindi naman po ako dito magpakapagod magsalita nang hindi ako binabayaran ni YouTube. Di ba? Bakit hindi nyo subukang itanong kila Banat Bayan, paano sila nakagawa ng ganyan kung hindi sila binabayaran? Sa tingin ninyo magpagod yung mga vlogger dyan ni Sara Duterte, na sabi nga ni Pebbles Cunanan na binabayaran ni Sara, binibigyan ng sobre? Sa tingin ninyo, hindi magyayaw-yaw yung mga hayop na pangit na yan. Yeah, kung walang kahit naman ako, hindi ako magpakapagod, mag-vlog or magyaw-yaw sa YouTube kung wala akong kikitain. Putang ina, magsayang ako isang oras magyaw-yaw, nagamit ako ng kuryente, nagamit ako ng hangin, nagamit ako internet, papagurin ko yung sarili ko kung hindi ako kikita. Di ba? Wala. Sadyang bobo lang talaga kayo. Di ba? Ito, yun ang totoo. Di ba, Mami Tess? Di ba, Sir Tommy? Di ba? Malaki ang sahod ni Kent dito sa YT, sabi ni Cassandra D. Di ba? Diyos ko po naman. Kahit sino po naman siguro, kung hindi ka babayaran ni YouTube, hindi ka naman siguro magla-live, hindi ka naman siguro magbablog. Diba? Tanongin nyo, 5,000 nanood sa'yo, tas wala kang kinikita, nagpagod ka pa. Di ba? Like po tayo. Yeah, pantay po natin yung like. Hindi naman po ako magpagod dito kung hindi ako kikita. Pero at least, kahit sabihin ninyo na binayaran ako, sige, given na yun, binayaran ako. Ayan, kumikita ako kay YouTube. Pwede nyo naman pong i-search itong aking binabasa, kung talagang peke ba itong aking binabalita sa inyo o hindi, pwede nyo naman yang i-search. Pwede nyong hanapin. Philippine Star. 8,500 pages. Versus Duterte, evidence. I-search nyo. Kapag ito lumabas, ibig sabihin, totoo. Yung ibang vlogger nyo nga dyan, nag-i-edit na lang ng video, gumagawa ng AI na nagpupulburon si BBM para may mai-content. Di ba? Tayo dito, Diyos ko, katagal-tagal na natin nagaganito. Kayon ba kayo mag-react? So, ibig sabihin mga kababayan, totoo. Hindi chismis. May source, konkretong evidence na totoo po siya, mga kababayan. Di ba? Andun lahat sa ICC website. Pwede nyong panoorin. Kung ayaw nyong maniwala sa aking binabalita, ayaw nyong maniwala kay Senator Trillanes, ayaw nyong maniwala dito, pumunta kayo sa ICC website. At saka isa lang naman ang patunay namin kung fake news ang binabalita ko, bakit si Digong nakulong? So, ibig sabihin ba, hindi totoo yung pagkakulong ni Digong, nakapikit lang kayo, nanaginip lang siya? Di ba? So, kung hindi totoo ang ating binalita dito ngayon, mga kababayans, ibig sabihin ba na naginip lang tayong lahat? Guni-guni lang to? Ano yung kwento lang, barbero? Naupo lang tayo, nauntog lang tayo saglit, nakalimutan natin na si Digong nakulong? Ganon? Kung hindi totoo yung aking sinasabi, ano to? Natulog lang tayo, pumikit lang konti, tapos pagtanggal mo sa muta, ay si Digong nakulong na? Ganon ba yon? So kung fake news tayo at bayaran ako, ba't hindi yung subukan tanungin yan kay Banat Bay? Si Banat Bay, di ba, yung pinakamalaking vlogger ni Digong, bakit hindi yung subukan tanungin si Banat Bay? Kung hindi siya binayaran, bakit siya nagtago? Bakit ka natatakot at bakit ka magtatago kung tama ang pinagsasabi mo? Katulad kay Harry Roque, kung hindi nagsisinungaling at hindi fake news si Harry Roque, bakit siya nagtatago at nag-file ng asylum sa Netherlands? Katulad kay Maharlika. Kung hindi fake news si Maharlika at hindi siya natatakot, bakit nandun siya sa Amerika at ayaw niya umuwi sa Pilipinas? Diba? Bakit? Lahat ba ng sinasabi ni Maharlika nagkatotoo? Asan yung pinapangako ni Maharlika at ni Harry Roque dyan at ni Sara Duterte? Na March 28, uuwi si Digong kasi birthday niya. Uuwi ng Davao. Okay nang ina, si Digong mabubulok na sa kulungan, hindi pa rin nakauwi. Diba? Hindi pa rin ba kayo nagigising? Tapos kinukumpara pa nila ngayon. Si Maharlika daw, kung meron daw attorney Claire Castro si BBM, meron daw Maharlika si Sara. Ma'am Arlene Pabular, maraming salamat sa yung Canadian $5 super sticker. Thank you so much. Sabi ko naman, si Maharlika, isang dihamak na, lang yan muchacha, si Attorney Claire, isang abogada. Huwag niyong i-compare, kasi si Maharlika, isang palingkerang bunganga ng kitad na yan, isang bastos na bunganga ng isang ilongga na yan, na hayop na yan, na mamamatay asawa. Si Attorney Claire, hindi po pumatay, abogado po siya.
Magkaiba po sila ng qualification. Oo, wag niyong i-compare. Yeah? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kung lahat ng sinasabi ni Maharlika ay totoo, pauwiin niyo. Bakit ayaw niya umuwi? At lahat ng sinasabi ni Harry Roque ay totoo, pauwiin ninyo. Bakit ayaw niya umuwi? So ibig sabihin, mga fake news sila. Hindi sila magtatakot, hindi sila matatakot kung totoo ang pinaglalaban nila. Bakit nagsiliparan sila sa ibang bansa at doon sila nag-exile? Yeah? So sa madaling salita, 8,500 pages and 15 hours of video documents versus laban na ebidensya kay Duterte sa ICC. Sure bull, hindi na makauwi ang lulo nyo. Sabi ko nga sa inyo, ewan ko kung aabot pang 2028 si Digong. Hindi naaabot si Digong. Itong 8,500 na handwriting evidence at yung 15 hours video footage na ebidensya laban kay Digong, kung tutuusin yung 30 years, kulang. Kung ganyan kadaming ebidensya, mahihirapan ka. Tandaan ninyo, ang sinampa kay Digong ay sa Netherlands, hindi sa Philippines. Di ba? Oo, sabi ni Erwin Pisillier, oo, totoo, makakauwi si PRRD sa March 28, pero sa year 2050 pa. Putang ina, mabuhay pa kaya siya noong 2028, nahihirapan na nga eh. Uwi daw bukas si Digong Sir Ken, pero kaluluwa. Nako, synchronado vlog. Kung uuwi man si Digong, nakagarapon. Oo, para hindi mahirap bit-bitin. Doon ay krimit na diretso. So, tapos na tayo dyan ha, sa sandamakmak at sangkaterbang, sangkatutak na ebidensya kay Digong na sure bull na talagang 30 years kang manira. Alam nyo, sa totoo lang, si Digong kung kukuha ng citizenship ito sa Netherlands, pasok. Pasok siya dun. Diba? Kung kukuha si Digong ng citizenship sa Netherlands, pasok. So ito po mga kababayan, dito naman tayo kay BBM sa trust ratings. Trust ratings ni Pang sa Netherlands, pasok.